Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa pagkalas ni Vice President Sara Duterte sa kabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbitiw na si Vice President Duterte bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Pero nangako siyang patuloy na magmamatsyag sa sektor ng edukasyon. At live mula sa tanggapan ng DepEd sa Pasig City, nagpapatrol si Katrina Domingo. Una, Katrina, ano ibig sabihin niyang patuloy siyang magmamatsyag sa sektor ng edukasyon at meron ba siyang binigay na dahilan kung bakit siya nag-resign? Kabayan, iginiit ni Vice President Sara Duterte na nananatili siyang isang ina na patuloy na magbabantay sa sektor ng edukasyon, lalo na't mayroon siyang mga anak na nag-aaral pa dito sa bansa. Subalit kabayan, walang malinaw na dahilan na ibinigay si Vice President Sara Duterte kung bakit tuluyan na siyang kumalas mula sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ayon sa Malacanang, ay isang oras bago ang kanyang press conference dito sa opisina ng DepEd sa Pasig City, ay nakipagpulong pa ang pangalawang Pangulo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa palasyo, kung saan formal na nga niyang inihain ang kanyang resignation letter. Ang mga aktibidad ng Department of Education sa Hulyo ang inaasahang paksa ng press conference ng DepEd ngayong Miyerkules. Ngunit ilang minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon, pumasok na si Vice President Sara Duterte sa silid kung saan naghihintay ang media at inanunsyo na nagbitiw na siya bilang kalihim ng edukasyon ng kasalukuyang administrasyon. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kanlaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipinas. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatiyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Epektibo ang pagbibitiw ng pangalawang Pangulo sa ika-19 ng Hulyo o 30 araw mula ngayon para magkaroon ng maayos na transisyon ang papalit na hepe ng DepEd. Kinumpirma ng Malacanang na tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagbibitiw. Bukod sa pagiging kalihim ng edukasyon, nagbitiw din si Duterte bilang Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Isang desisyon na nirerespeto ng NTF-ELCAC. Nagpasalamat ang ahensya kay Duterte at sinabing sisiguraduhin nila ang maayos na leadership transition. Ayon kay Communication Secretary Cheloy Garafil, tumanggi si Duterte na magbigay ng dahilan sa kanyang pagkalas mula sa gabinete. Pero mananatiling pangalawang Pangulo si Duterte at pinasasalamatan siya ng administrasyon sa kanyang serbisyo. Hindi na sumagot sa mga tanong ang pangalawang Pangulo, pero sa kanyang talumpati, binigyang diin niya ang kanyang mga naging programa sa DepEd. Kabilang ang kanyang matatag program na naglalayong solusyonan ang mga problema sa basic education sector. The fact of fiscal restrictions and inadequate resources is known to all. Therefore, DepEd has had to innovate in the provision of basic education facilities. Alongside building new classrooms, we tapped into digital infrastructure in order to address the congestion and avoid learning disruptions during times of calamity. We have removed all administrative tasks to unburden our teachers. Ipinagmalaki rin ng pangalawang Pangulo na may 2,000 last mile schools o mga paaralan sa mga liblib na lugar ang nabigyan ng internet connection. Nakapagtatag din niya ang DepEd ng hotline para agad na matugunan ang mga suliranin ng mga guro at mag-aaral. Tinapos ng pangalawang Pangulo ang kanyang talumpati sa pagpapasalamat sa mga tumulong na maisaayos ang DepEd, lalo na sa mga guro. Words can never capture how grateful the nation is for your sacrifices, for your passion,
and for your unrelenting commitment to leading the youth. Sa 2 taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapit-bisig. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Kabayan, sa ngayon ay hindi pa pinapangalanan ng Malacanang kung sino ang papalit kay Vice President Sara Duterte bilang bagong kalihim ng edukasyon. Kabayan.